Hello everyone. Day off ko ngayon, so I need to do some stuff like car wash. So right now I'm going to wash my car right now. So pupunta ako dun sa yung manual lang because I don't have that much money right now. So I prefer the $3, for the car wash para at least na my exercise ka na the same time yung preference mo kung paano mo lilinisin. So, samahan niyo ako. Going to drive now. This is my apartment complex. This time, a little bit like sunny. The temperature is like on the high 70s. So, hindi na siya masyadong malamig dito sa US. Siguro sa West Coast, medyo nag-snow pa doon sa West Coast. Pero dito sa South, wala na. Talaga, mainit na rin. Lalamig sa Texas. Pero at night time naman, and also early in the morning, medyo malamig pa rin. Nasa around 50s Fahrenheit. Anyway, short drive going to sa car wash. That would take about siguro mga 10 to 15 minutes. Depende kasi ngayon labasan na ngayon tapos ng trabaho ng mga oficinas. So I need to slow the traffic. Ang hirap dito sa mga sa mga nurses, you need to drive. Dapat maging expert kayo lang sa Pilipinas. You need to try to mag-drive sa kanila. Because if you can drive in EDSA, you can do it here. And also, ang daming mga dito, mga traffic signs that you need to follow. Like this one, hindi ako makalabas kaya bibili nasa 40 miles sila per hour. So, talagang hindi sila matapos pag-flight ko doon na pinakabilo para makapasok ako. Kasi kung hindi, just go. Disgrasya. Alright, so ngayon nakapasok na tayo sa main road. Ito yung Hamilton Wolf going to Bobcab. Makikita natin mahaba ng traffic. Pero hindi naman masyadong sobra as in like sa Pilipinas, talagang bumper to bumper. Dito as in traffic light lang talaga. Pag nag-go, go din kayo. Sa Pilipinas kasi, abutin ka ng mga ilang minuto bago ka sa traffic light maka-continue. Tingnan mo ang mga tao dito ngayon sa park, naglalakad-lakad sila parang naka-sleeveless na lang. Pero last 2 weeks ago talagang naka 3 layers because of the weather. Pero at this time medyo talagang mainit na siya. Hindi ka mainggan yung lumabas-luwas at this time since medyo nasanay ka na rin kahit konti. Hindi naman sinasabi kong hindi na ako sanay sa weather ng tropical weather, but definitely it's like it's different. So I need to go to the left. Okay, as we can see talagang traffic na. But cars lining up. Oh my god. So I don't know if we can get in there for about 10 to 15 minutes. So most probably more or less about 20, 30 something because of the traffic. So makikita mo dito sa lugar namin dito sa San Antonio, it's like wala naman siyang tall building actually. Doon lang sa downtown, pero here this is also part of San Antonio City. Pero makikita mo wala masyadong building kasi everything's flat nga daw in Texas. So mostly saka may
sa county, may certain limit ang height ng building dapat itayo. So sa downtown, it's really nice. Okay. So speed limit right now is 45 miles per hour. Equivalent yan sa mga almost mga 70 plus. Yan, kapaka ano dito, walang masyadong tao, walang masyadong mga dismisan, walang mga tambay-tambay. Kaya, so yung mga mahilig sa dismiss, huwag kayong pumunta ng US kasi wala talaga. Ano na lang, kung may kapit-bahay ng Pilipinas, sigurado, magkaka-dismissan during your day off. But for now, pa naman sa labas, tingnan mo usually sa Pilipinas pag may mga family like minsan dito pag pumasok ka dyan siguro mga dalawa lang sa loob kasi last time pumunta kami sa Mayana sa KFC and you know what ang ano talaga doon grabe as in ano lang kami doon siguro tatlong tao other than that wala na talaga and also mas marami pang waiter mga attendant waitresses so ngayon nasa ano na tayo pupunta na tayo ng Yubner Road. So that's gonna be Yubner Road, okay? So antay-antay lang kasi ang tagal ng traffic light dito since ang volume kasi ng sasakyan dito kasi depende ang traffic light depende sa volume of the cars. Namomonitor naman nila yan sa central monitoring nila, unlike sa Pilipinas usually 30 seconds lang or 1 minute yung matagal-tagal or sa mga may mga ano na may mga visa na or may mga for interview na sa embassy. Ang advice ko sa inyo kasi it's really hard to to commute here sa US lalo na dito sa Texas or California. Ang mga ano dito mga mode of transportation is yung bus only. Usually that would take a while. Hirap kasi marami kang kasabay ng mga minsan may mga homeless tapos may mga pasaway kasi may mga dinadala sa hospital namin ng mga pasyente na mga histories like bus sometimes may mga trauma sa hospital na yung mga slide na bubugan may mga konting saksakan kaya mas maganda to nung ikaw mismo mag-scan at dapat talaga matuto kung mag-drive kasi hindi naman talaga ganun kadali yung license nito kasi mag-aaral may actual driving test and also may computer test so dapat may pasaway sa actual preceptor ka na titingnan ka how the way you drive kung safe ka kung paano mag-follow na mga rules and signs like privacy kaya kung kayo napapunta na dito punta kayo sa mga A1 na mga driving school sa Pilipinas lalo na may mga international standard para makita mo talaga kung ano yung dapat gawin mo lalo na pag halimbawa like mga traffic light halimbawa may mga stop sign na dapat you need to count for at least 3 seconds bago ka mag-continue lalo sa mga crossroad first yung rule na kung sinong nauna
ikaw din ang unang aandar. Okay, so nasa Yupner na tayo. This will take like around mga siguro mga 10 minutes papunta sa car washer. So speed limit right now is about 40 lang, mga 40-45 miles per hour. So makikita mo kahit dito labasin ng mga nagtatrabaho, wala pa rin traffic. At ang ganda ng kalsada dito kasi mga 3 lanes sila, 3 lanes. At the same time, ano talaga siya, walang lubak-lubak kagaya sa atin. Naku po, Pilipinas kung mahal, kailan pa tayo oops, like that one, see? It suddenly turned into orange. You need to follow it. You don't need to habulin mo yun kasi pag nahihabol mo yun tapos na may mga camera kasi sa intersection. So usually pag na-camera ka at tapos ka pa lang, hindi ka pa citizen or green card ka pa lang, usually ang penalty is like pag kumuha ka ng citizenship mo, magiging mo yan, record mo yun. So parang mark off. So dapat maging matino ka most of the time, law-abiding citizen. Kung anong sinasabi nila, parang nasa rules regarding the driving. Kasi pag nag-ano ka na may cases like misdemeanor or DUI, driving under influence, violation ground for disqualification, kailangan mo prevent mo yun. Kaya as much as possible, follow the hindi ka dapat mag-disobey. You really have to comply. So here, makikita mo naman sa mga left side, makikita mo yung speed limit, so you need to follow that one. Kung 45, you go to 45, pero hindi ka dapat tumaas pa ng more than mga 45. 46, 47 is okay, mga 40, pero pag nag-55 ka na, tapos eksakto mo yung mga takbo, tapos ka. Talaga mo, makikita mo lahat ng right seat, Texas is really big. Talagang maraming kailangan pa dito ang tao. Actually, San Antonio lang to, pero sobrang pang lawak. Paano kung pumunta ka doon sa mga outskirts, like sa local, na mga doon sa dati kong lugar sa Harlingen, way back 2008. Napaka-lawak din ang lupain doon. At kung magdadrive ka from here going to Harlingen, Texas, that would take you about 4 hours. And yung 4 hours na yun, makikita mo palayan lang. As in, sobrang malawak na kalupaan na walang nakatira. Kaya kung Pilipinas lang to, naku po, pwede yung mga homeless sa Manila, lalo sa Manila, mga squatter doon, pwede silang magpatitulo ka 100 square meter. Yeah. So right now we're almost there, but we need to go to the left side because we're going to actually malapit lang siya sa DPS, Department of Public Safety. So makikita mo sa kaliwa yung DPS kung saan kukuha ka ng license. At kung may time ka, pwede ka mag-training doon, lalo sa parallel parking. Kasi ang pinaka challenging part is yung parallel parking. Kaya dapat pag-aralan niyan mga nurses, lalo na yung mga pupunta na dito. You really need to drive the car. I'm telling you, talagang need talaga siya. Hindi siya yung tipong kailangan kong magkaroon ng sasakyan kasi para may yung bragging rights mo. Pero dito kasi hindi siya bragging rights na may sasakyan ka dito. Unlike sa Pilipinas, pag may sasakyan ka, wow, mayaman na siya. Pero dito sa US kasi kailangan mo hindi sa bibili mo yung sasakyan for dahil sa kailangan mo magpakita na your life is like
you're doing good here in the US, but pero talagang kailangan mo kasi as in need mo talaga siya. Hindi ka magsusurvive dito ng easy life. Hindi mo mararamdaman yung easy life kung hindi mo talaga siya, wala kang sasakyan. So for now, nandito na tayo sa car wash. Manual lang to. Exercise ko na rin. So that's it for now. Bye guys. Thank you for watching.